Isang babae ang naglalagay ng sexing lipstick at naghubad ng saplot. Lahat ng lalaki sa court ay natulala sa kanya. Ang pangalan niya ay Taylor. Isa siyang high-class na dressmaker para sa mga fashion show, ngayon ay bumalik siya sa kanyang bayan. Nagulat ang lahat nang makita kung gaano siya kaganda. Ipinanganak si Taylor ng isang ina na nabuntis ng walang asawa, sinisiraan siya ng buong bayan. Hindi niya alam kung sino ang tatay niya, binubuli siya ng ibang bata, wala siyang kaibigan. Isang araw, sinubukan ng mga bata sa paaralan na bully ulit siya, umakyat si Taylor sa taas para magtago. Nang hindi na nila mahanap, umalis na sila, pagkababa niya, naabutan siya ng anak ng mayor. Kinaladkad siya ng anak ng mayor papunta sa isang sulok, pinagbantaan siya na papatayin ang kanyang ina kapag gumalaw siya. Si Taylor ay natakot na kumilos sa pader. Pagkatapos ay namatay ang anak ng alkalde, at si Taylor lamang ang nasa pinangyarihan ng krimen. Nakita ng guro ang katawan ng batang lalaki sa bintana at inakusahan si Taylor na binato siya hanggang mamatay. Ngunit sa katunayan, nawala ang alaala ni Taylor noong araw na iyon dahil natatakot siya. Mula noon, siya ay inakusahan ng pagpatay sa anak ng alkalde at pinalayas ng bayan. Bumalik si Taylor upang hanapin ang katotohanan at linisin ang kanyang pangalan. Hindi na siya ang mahinang batang babae noon, dapat pagbayarin ang mga nag-akusa sa kanya. Umuwi si Taylor matapos siyang tumakbo palabas ng bayan. Ang kanyang ina ay nabaliw ng mga taong bayan, hindi na siya kilala at hindi niya napigilan ang sarili. Nilinis ni Taylor ang mga tambak ng basura sa kanyang bahay at sinunog ito. Alam ng mga taong bayan na bumalik si Taylor nang makita nilang nasusunog ang kanyang bahay, nananatili ang kanilang galit laban sa mag-ina, nagbukas si Taylor ng tindahan ng dressmaker. Gusto niyang mapalapit sa mga taong bayan bilang isang mananahi para makakuha siya ng impormasyon tungkol sa mga pagpatay. Nakahanap siya ng isang batang babae na gustong maging maganda at nagdisenyo ng damit ng walang bayad. Pagkatapos ng kanyang disenyo, ang batang babae ay naging isang sexing babae. Si Taylor ay lumaki bilang isang high-class na dressmaker, ang batang babae ay nagsuot ng mga damit ni Taylor sa programa at napawaw lahat. Nakakuha siya ng isang mayaman na kasintahan at namuhay ng masaya. Ang buong bayan ay nagkakagulo, lahat ng babae na naging masama ang bibig kay Taylor ay lumapit sa kanya para sa mga custom-made na damit. Sinabi ni Taylor na lahat ng pumunta sa kanya para magbihis ay kailangang magbigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa kasong iyon. Hindi nagtagal, ang bayan ay naging fashion show. Ang mga babae ay nakaistilo at maganda tulad ng mga modelo, ang hepe ng pulisya ay mahilig magbihis bilang isang babae. Binigyan siya ni Taylor ng ilang damit na pambabae at nakuha ang file ng kaso. Pagkatapos ay pumunta ang asawa ng mayor kay Taylor para sa isang custom-made na damit. Nalaman niya na ang guro ay isang nakasaksi. Siya ang nag-akusa kay Taylor ng pagpatay. Sa sobrang sama ng loob ng asawa ng mayor hindi na siya lumabas ng bahay, pero nakita na lang niya ang asawa niya na may kasamang ibang babae. Para mabawi ang puso ng asawa niya kailangan niyang magpaganda. Dinala niya ang file ng kaso sa kanyang guro at mahinahong tinanong siya ni Taylor tungkol sa mga kamalian sa kanyang pahayag. Sa wakas ay ipinagtapat ng guro na hindi niya kailanman nasaksihan ang pagkamatay ng anak ng alkalde. Tumingin siya sa bintana at nakita ang batang lalaki na nakahandusay sa lupa kasama si Taylor na nakatayo sa tabi niya. Dahil sa kanyang pagkiling kay Taylor at sa panggigipit ng alkalde, sinabi niyang binato ni Taylor ang kanyang anak hanggang sa mamatay. Agad na tumakbo si Taylor sa mga taong bayan para edepensa ang kanyang sarili, ngunit walang naniwala sa kanya at inakusahan na siya ang pumatay. Tanging si Teddy lang ang lumaban para sa kanya. Sa gitna ng lahat ng dramang ito, may nalaman siyang mas nakakagulat, sinabi sa kanya ng hepe ng pulisya na si Mayor ang tunay niyang ama. Natatakot ang Mayor na malaman ng iba ang pagkakakilanlan ni Taylor. Kaya ginamit niya ang pagkamatay ng kanyang anak para itaboy si Taylor palabas ng bayan. Dinala ni Teddy si Taylor sa pinangyarihan ng krimen, umaasang matulungan siyang maalala ang nangyari noon. Ang matagal nang nawawalang alaala na ito ay nagising sa wakas, itinulak ng anak ng alkalde ang babae sa dingding at pinagbantaan siyang huwag kumilos. Pagkatapos ay nagpanggap siyang toro, at naghahanda na suwagin si Taylor sa tiyan, umiwas si Taylor at ang anak ng alkalde ay tumama sa pader ng napakalakas at nabali ang kanyang leeg at siya ay namatay kaagad. Kahit na nalaman ni Taylor ang katotohanan, ang mga tao sa bayan ay hindi pa rin naniniwala sa kanya. Ang lalong hindi katanggap-tanggap sa kanya ay ang katotohanan na ang utak ng pangyayaring ito ay ang kanyang sariling ama. Hindi nagtagal, naaksidente si Teddy at nahulog sa isang kamalig at nalagutan ng hininga. Muling nagsalita ang mga babae ng bayan na tinulungan ni Taylor. Sila ang mga marites sa lugar na iyon. Sabi nila isa daw siyang salot at susumpain daw ang sinumang makaharap sa kanya.
Nagkasakit si Taylor bunga ng mga tsismis, malungkot na tiningnan ng nanay niya si Taylor at sinabi sa kanya ang lahat. Nang makaalis umano si Taylor sa labas ng bayan ay nagsimula siyang magpanggap na baliw. Bilang isang dalaga noon, umibig siya sa alkalde at nagkaroon ng anak na si Taylor. Ngunit pinili nito na iwanan siya dahil sa kapangyarihan at pera, at para ibaon ng tuluyan ang kwento, pinalayas ng alkalde si Taylor palabas ng bayan at nagkahiwalay ang mag-ina. Hindi rin nagtagal ang muli nilang pagsasama ng kanyang ina matapos itong mag-collapse habang nasa labas. Ang mayor ay nagbulag-bulagan sa mga nangyayari, hanggang sa namatay ang kanyang nanay. Si Taylor ay dismayado sa mga taong bayan. Hindi na siya makatiis sa lugar na ito, maghihiganti na siya, natagpuan ni Taylor ang asawa ng mayor at sinabi sa kanya ang lahat. Kaya ang babae at ang mayor ay nagkaroon ng matinding away, sa kalituhan, pinutol niya ang pag-aari ni mayor. Pagkatapos ay inilabas ni Taylor ang pulang carpet at binuhusan ito ng gasolina habang ang lahat ng tao sa bayan ay patungo sa palabas. Ang gasolina ay napunta sa bawat sulok ng bayan. Ang bayan ay nasunog hanggang sa lupa, pagkatapos ay sumakay si Taylor sa isang tren at umalis sa masamang lupaing ito. Ang konduktor ay tumingin sa direksyon ng bayan at sinabing mayroong maraming basurang nasusunog. Sinabi ni Taylor, oo, maraming basura. Walang ginawang masama si Taylor sa pelikulang ito, pero dahil sa panghuhusga ng mga tao, nakaranas siya ng walang katapusang pinsala. At dyan na po nagtatapos ang video mga kapatid. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, goodbye.